Ako lang yung kulay pink dito. Ako lang. Ayun lang. So, welcome to my last day here in Fukuoka. And I hope you guys enjoyed this video. Welcome to my last day here in Fukuoka. And it's 5 minutes away from checkout time. So, sinulit ko lang. And mag-checkout na tayo. And hindi ko pa alam saan ako pupunta. So, see you later. So yun guys, lumabas na tayo ng hotel. And iniwan ko yung luggage ko muna. Ito pala yung hotel. Yan. First cabin, Hakata. I think they have a branch or branches somewhere else. Sa 8th floor siya. Dito sa may building kung nasan yung 24-hour donkey. And okay yung hotel. Shared yung bathroom. Pero malinis and well-maintained. Bawal lang gamitin from 3 o'clock. Ay, sorry. 10 to 3. So yun. Bahan muna tayo. Hala be, umuulan. Or well, not yet. Not anymore. Pero basa yung kalsada. So dahil doon, pasok mo tayo dito sa donkey. Medyo mo dito ako nag-stay. Pero hindi pa ako pasok ng donkey. Nakakaloka. So simple lang yung fit natin pala for the last day. Shirt lang tong sa loob para at least pagdating ko ng Manila, tanggal na lang ng jacket, diba? Ganun talaga. Alam nyo, itong branch na to ng donkey, very heavy on beauty and skincare. More than any other branch I've seen here in Japan. Ito yung parang sobrang daming makeup and skincare. Yun lang, napansin ko lang. May feedback ba kayo guys dito? Tier of the Sun Cotton Stick. Tinitignan ko online pero wala akong masyado makitang feedback. Pero parang gusto ko siya. I just left Donkey and titingin lang ako ng pwedeng putin. Pero most probably kakain muna ako. Dito na ako sa Matsuya or Matsunoya sa may tapat ng hotel para tipid-tipid muna tayo. Pero inisip ko muna ng Matsukiyo dito sa may parang drugstore dito sa tapat. May music na naman, hindi na naman ako makapag-video. So mamaya na lang ulit ha. Meron din pala sila dito mga KitKat. Tsaka yung box ng Ichiran ramen. Hindi lang ganun kadaming options. Pero meron. Sarap yan. So this is medicated powder. Pang baby talaga siya. Pero ginagamit siya na parang blurring powder. Kasi maganda din yung effect niya. Dahil nga for baby, di ba? So syempre yung effect niya for adults mas maganda, di ba? Wala lang. So ending, I decided against buying it now because I'll just buy it later. Pag yung bago ako magpunta ng airport. Kasi nasa tapat lang naman to ng ng hotel, and I don't wanna lug around stuff na buong araw. Ang haba pa ng oras ko guys. 4 o'clock ko plano pumunta ng airport. That's 4 hours before my flight. Usually naman kasi dito sa Japan, hindi sila bubukas ang check-in counters ng maaga. So useless yung ginagawa natin sa Pilipinas na 4 hours before flight nandun ka na sa airport. Dito hindi ganun. At least sa sa Narita ganun experience ko. Parang 2 hours before flight sila nagbubukas ng check-in counter. So what I'm gonna do now is mga 4 o'clock. Kasi 8 o'clock yung flight. 4 o'clock na ako. Alis na. Naman itong camera ko. Ewan. So, check ko lang ulit yung menu ng Matsuya. Basically yan. Or yung sa katabi niya, nandun sa may kanan, yung Matsunoya. Nandun naman yung more mga tonkatsu, curries and stuff. Dito mga bowl. So, actually, may cook it. Dito nga ako sa kabilang side pala. Ano ba yan? Hindi na ako makapag-decide ng mga ayos. That's the beauty of solo travel, guys. Dito nga pala sa katabi ng Ichiran na blockbuster na naman. Nakakaloka, diba? Tignan nyo naman yan.
talagang pag inano ka ng oras, ay 7-Eleven pala dito, mamaya daan tayo. Meron nga palang Coco Ichibanya dito, and I have not tried Coco Ichibanya here in Japan. I've tried it in the Philippines multiple times. Dito hindi ko pa siya natatry. Ang natry ko na dito sa Japan yung mga Yoshinoya, yan, Matsunoya, Sukiya, gano'n. Yung mga Japanese fast food. Dito tayo ngayon sa Coco Ichibanya. Pasok tayo. Suppose hindi naman dito yung pila, diba? Ay, open. Ay, hindi pa. 11 pa sila open. So, cannot be. Hindi ko pwede. Pero, dahil hindi ko sa pressed for time. Pero, I wanna maximize my time as much as I can. Kakain na tayo. So while I was crossing the street, guys, umuulan. Pero look at what I look at what I saw. Tingnan niyo naman. May ano na, pa cherry blossom sa si Mayor dito. Oh my God, ang ganda. Hindi ko alam kung cherry blossom siya, kung anong klaseng blossom, wala akong pakialam sa pink. Ang ganda. Meron na dito. Mag-picture ako mamaya doon, pero kakain muna tayo. Dito muna tayo sa Matsuya. Forever tagapagligtas natin. Kaso ang problema guys, umuulan na. Ayun, may bakante. So ayun na guys, yung food natin. Yeah. Tapos na tayo kumain. So, actually guys, wala lang. Tip lang. Pag nandito kayo sa Japan, sometimes it can be overwhelming. Yung food situation. Kasi hindi mo alam sa kakain, ganyan. Pag nakita nyo to, marami ang branches. Ayun yung Matsuya. Relatively mura yan. Wala na, yung meal ko na yun, sobrang dami guys. Nakakabusog siya. Yung 1,150 yen, including na yung Coke, at saka yung may extra na cheese akong pinalagay. 400 pesos yun. Ish. 400 plus. So, pag yun sa Japan, kaibigan mo si Matsuya, Tonkatsu Matsunoya, ito sa kabila ituturo sa ito. Yan naman yung sign niya, yung nasa taas. Tonkatsu Matsunoya. Sister company siya nitong Matsuya. So yung system nila, yung actually may overlap din yung menu nila eh. So pareho sila ng sistema. Magbabayad ka dun sa may parang kiosk. Tapos bibigyan ka ng number, tapos hintay mo lang yung number. Tapos after mo kumain, soli mo lang dun sa return busing station. Yung pinagkainan. Ganun. So, ang mga ganong klaseng establishments dito, si Matsuya, si Matsunoya, Yoshinoya, Sukiya, ano pa ba? Si Coco Ichibanya. Yun. So, pag nakakita ka ng mga ganon, usually mga around 500 pesos below. Hindi ka, imposible lumampas ka ng 500 dun unless sobrang dami mong extras. Pero like the basic meal, 200 to 300 pesos. Ganun lang. Tapos ano yan, halos lahat ng establishments na yun, yung binanggit ko, libre tubig. So kung nauuhaw ka, hindi mo kailangan like bumili muna ng tubig 7-Eleven. Pwedeng doon ka na uminom. So, yun lang, tip. So guys, yun na yung cherry blossoms dito. Hindi ko alam kung cherry blossoms sila ha. So, kung nyo akong crucify kung hindi man sila cherry blossoms. It could be, it could be not. So, hindi ko alam. Basta, what I know is ang ganda niya. And, try kong picture dito. Kasi ang ganda talaga niya.
Maghahanap ako ng pwedeng mountain ng magnet ko. Ayan, dito banda. Ang ganda. Oh my God. Alam niyo guys, pag solo traveler kayo, tapos mahilig kayo picture-picture, isa to sa mga pinaka-best investment. Kita niyo itong contraption na yan, magnet yan, tapos nakadikit yan sa phone, sa MagSafe. So, ganito siya. Ito, bakal to. Diba? Tapos, pwede ka na mag-picture. Either mag-timer ka dyan, or what I do is, dito sa may Apple Watch. O, diba? And it works. Wala lang, nakakatawa. Tip lang. Wala lang, nakakatawa siya makita kahit konti lang sila. Diba? Nakahappy. Pababa na ako ng subway. Diretso tayong Ohori Park. Malamang dito sa kaliwa kasi maraming nakabagaan. So, nakababa na tayo dito sa Ohori Park Station. And apparently, parang ibang area pala itong binabayan ko. We're here. And dito yung pinuntahan natin last time. Dito tayo bumaba ng bus sa area na to. Diretso yung sa Rowens. Tapos ang ginawa ko, parang bumaba dito. Diyan. Tapos parang dito yata ako sa area na yan. So ngayon dito. Tingnan natin dito. Feeling ko baka meron na rin dito eh. Lakad-lakad tayo dito. Pag wala, balikan natin yung nandito. Na cherry blossoms. Yan! Naman. Malakit na natin be. Naglalakad na tayo dito sa labas ng park. Ako lang yung kulay pink dito. Ako lang. Ayun lang. Ang suot ko. Wala. Ayun o. Ito ang mga puno sa likod ko. Feeling ko yun eh. Hindi lang nagbo-bloom pa. Ano na. Sabi sa loob. Tingnan natin. Pero so far wala akong nakakita. But you know, kahit wala, carry lang. Alam niyo, pag tinumpak ako, parang gusto kong pumalik ng Book of Tenjin. Yung baka super bazaar. Baka lang one can hope na may mga bagong replenishment asa. Pero ba, one can hope. Ay, ang ganda naman ito. Teka. Ikutin natin yung camera. Nice. I don't know what this is, but it looks good. Fukuoka Castle? So part siya ng castle. And gate siya ng castle. And you are here. This is the Shimonohashi Gomon Gate. Weather na ganito, kahit t-shirt pwede to. 18, medyo mainit. Itong dinaanan pala natin kanina is the Shiomi turret. One of nearly 50 turrets constructed within the Fukuoka Castle grounds after having transferred to the Kuroda family's second house on Hamanomachi at the beginning of the Taisho period. It came to its current site. Its original location was at the northwest corner of Sonamaru. As the result of the survey conducted in 1991, this building is now considered to be not Shiomi turret, but actually a different turret in the castle. Huh? Okay. So, ito siya. Turret. If I'm not mistaken, a turret is yung parang tower na defense, parang defense tower. So may mga naka-station siya ng mga guards. Tapos dun yung like parang security tower, parang yata, please correct me if I'm wrong. So parang ganun siya. Cool. Mamaya na ako bababa dyan. Parang feeling ko yan yung papunta dun sa station.
Ayun guys, dumaan tayo dito sa may gate. Ang ganda, diba? And tapos dito yung turret sa taas. O, diba? So eto na nga yun. Ito yung nakita natin kanina, yung from the station. Actually, feeling ko maganda to sa gabi kasi ang dami ko nakikitang spotlights na nakatapat dito sa mga walls ng turret. So kahit yung mismong castle ruins, huwag kayong magpapaniwala dun sa Google na nakalagay may hanggang parang 5 o'clock lang siya, kasi may mga spotlights eh. So posible hanggang 5 lang siya, diba? So I suggest you try to go there na medyo padilim na para ma-experience nyo yung view with all the lights, kasi feeling ko maganda siya. Oh, wait, look, ang ganda, very interesting ng building. Tignan nyo guys. Oh, ang galing. Nagnu lang ako. So I am on my way back to the subway station and we're gonna go to Gion station, if I'm not mistaken. It's just along this subway line, Tochoji Temple. It's beside the Gion station. It's Gion station. Napadaan ako doon pero hindi pa ako tumitigil doon sa Gion station. So hopefully maganda. So nakababa na tayo sa Gion station. Apparently ang alternate name is Hakata Old Town. We are exit number 1. Teka lang. Nag-ano na kasi ako, credit card na yung ginamit ko kasi paubos na yung Icoca card ko. So teka lang, hanapin ko lang yung card. So guys, marami palang dito. Tochoji Temple, Ingakuji Temple, Myotenji Temple. Talagang label siya, Hakata Old Town. Ito siya, Tochoji. Meron pa Jotenji. Pero yung Tochoji, meron pa Shofukiji. Shofukuji Temple. Meron pa Hakata Folk Museum. Tapos yung Kushida Shrine, isa yan sa mga pupuntahan ko sana. Tignan ko kung kaya ng energy. Okay, pero mukha lang yan malalapit pero hindi yan malapit. Hindi ko alam kung saan yung Ingakuji at saka Myotenji. So tignan na lang natin. Kaso ang problema, guys, tignan nyo naman. Akada naman tayo ng hagdanan. Nakala ko talaga more hagdan, more fun sila dito. And oh my god, buti na lang pumunta ako dito. May nakikita akong cherry blossom. Hey, siya cherry blossom. Kung magkamali na naman ako ma-judge. Basta blossom. May nakikita ako guys. Oh my god, I'm so happy. Hindi siya cherry blossom pero something siya, diba? At least may something. Ang ganda. Oo nga, hindi pa siya cherry blossom kasi if I'm not mistaken, based on the pictures I've seen, yan yung cherry blossom. Am I allowed to take videos inside? I think hindi naman yata bawal. So pasok na tayo dito. Ganda, very serene in the middle of the city. Hindi ko alam kung ano ito nasa likod. School ba siya? Hindi na ako papasok ng temple kasi important yan sa religion nila eh. Hindi na ako mag-attempt na at saka bawal na ng videos. Wag na. Are you guys seeing it? That's cute. Ano nga lang siya, hindi ko alam kung ano siya. Hindi siya cherry blossom guys. I'm not sure kasi
Cherry blossoms. Hindi ko alam kung ano to. Ano yan? Pero ang cute niya. Ang ganda. Wala akong mapatungan or mamagnetan ng camera dito. So hindi ko alam kung makapag-picture. So video na lang. Diba? Video na lang guys. Ganda naman. Itong sa kabila, I don't know what this is. Pero, ayan o, nagbabud na siya. Kung ano man yan. Hindi ko alam kung ano yan. Unfortunately, I don't know the cultural significance of these structures. Maybe we should read. Ito, cemetery pala to. Cemetery of the Kuroda clan, the lords of the Fukuoka domain, the Choji temple. Okay. So parang may multiple structures sila sa area. Okay, so that's why it's called Hakata Old Town. So, kasi multiple structures sila dito, nakascatter throughout the area. Okay, noted. Noted the note. The note. I'm just so happy to see that. Pero suot ko, I'm wearing a pink shirt. The temple naman is so good. You know, tidbit of history. Ito nabasa ko lang somewhere. Yung ganyang klase ng structures na construction technique is very Japan. And you know where else you can see yung parang ganyan? If you notice sa Taiwan, yung dun sa may yung sa gitna ng city, I forgot what place that is. Sa may hindi Sun Yat-sen yung isa pa na parang national hero nila, Chiang Kai-shek Memorial. Ganyan na ganyan din yung parang klase ng structure. And if you also notice yung mga civic buildings sa Taipei, very Japanese yung style niya. It's because Taiwan used to be a Japanese colony, just like the Philippines. But the difference is matagal yung occupation ng Japan sa Taiwan. Matagal. Hindi lang siya sa atin na parang 3 to 4 years lang ata. Sa kanilang matagal yung occupation. So yung mga civic buildings sila sa Taiwan, very Japan. Like, di ba meron dun yung Red House, meron dun yung mga memorials nila. Very Japan yung atake. Pag pumunta ka sa Tokyo, mga civic buildings nun, so parang medyo Taipei din siya, kasi yun yung rason. So yun lang, quick tidbit from me. Please correct me if I'm wrong. Willing to be corrected. Basta yun lang yung nabasa ko somewhere. I'm just soaking it all in, kasi paalis na tayo mamaya. I just checked Cebu Pacific and check-in counter opens 3 hours before the flight. So 3 hours ng 8 p.m. is 7:65. 5 o'clock. And it makes no sense for me to go there too early. Apart from siguro being able to make pila really early, but you know, lahat naman basta pumunta ka naman doon on time, makaka-check-in ka naman. So nag-check-in ako online, bag drop na lang ako. Yun na dito. Picture lang akong konti. Tapos tignan ko saan pa pwede pumunta. Tignan ko yung mga ibang stuff dito sa area if I'm able to go pa. And actually naiihi and nauuha ako. So tignan natin kung may ihian and iinuman tayo. So, tapos na tayo mag picture dito sa temple. Ngayon nakaihi na din ako dito, pero dito sa temple at in fairness. So ngayon hanap ko na
convenience store. Kahit anong nauhaw ako. Konbiniwado ko desu ka? Ah? Kakaduling ko mo yan bakla. O di ba may natutunan tayo, di ba? Konbiniwado ko desu ka? Saan daw yung convenience store? May nakikita ko 7-Eleven across the street. Ang tanong, gusto ko bang tumawid? Makatapos lang natin ang Family Mart. And uminom ako and umano na rin. Kumain ako Family Chiki. So, quick tip lang pala dito sa Japan. Kung kailangan yung umihi or kailangan yung number 2, maghanap lang kayo ng ganyan. Hindi ko alam, hindi kita dito eh. Basta pachinko slot shops. Mga ano yun, para mga mini casino nila dito. Malilinis yung mga banyo doon. And pwede kayong mag number 2 dun sa mga ano, ganong klase ng mga establishments. Kasi maraming available na stalls sa mga CRs nila. Usually, wala lang, nakatuwa. Quick tip lang yun. So, lakad tayo papunta ng Kushida Shrine. Malapit lang siya dito. Few minutes away from yung sa pinuntahan nating Choji Temple. Yun o, hindi naman ganun kalaki itong Fukuoka. Kasi, napansin nyo, pagtingin ko dito, si Canal City na rin pala yan. Andyan na si Canal City eh. Yan yung footbridge ng Canal City Mall. Yan lang. So, kung masipag-sapag ka maglakad, itong city center ng Fukuoka, kaya mo i-explore. Alam mo, ang ganda ng Prius na bago dito sa Japan. Distract na naman ako. Ayun, ang ganda niya. Compared dun sa luma. So, lakad tayo ng Kushida Shrine. Sana maganda. Ay, itong Hotel Dormy Inn. Nakikita ko to sa Agoda. So, ito pala siya. Okay. So, interesting. Tapos malapit lang din yan sa station. Yung mga nakikita kong names sa Agoda, usually tinatake note ko eh. Para just in case the following time pumunta ulit ako dito, medyo alam ko na kung ano itsura nila vis-a-vis the stations. Kasi I always consider that when booking hotels, dapat yung malapit sa station. Kung hindi man super lapit, it's within a 10-minute walk from a station. And apart from that, piniplano ko rin na kailangan may malapit na, or yung station na yun may elevator or escalator, para kung sakaling pagod na ako, magtawid ka na lang ng kalsada or something, tapos meron kang elevator or escalator na pwedeng gamitin. Tip lang din yun for sa inyo mga magta-travel. Kaibigan nyo dyan si Google Maps, lalo na si Google Street View. Gamitin nyo lahat ng tools available kay Google Maps. Makikita nyo yun kung ano yung mga sa stations, yung mga may hagdan lang, may escalator or may elevator. Kaya isa rin yun sa mga reasons bakit binuo ko yung hotel ko ngayon, kasi the building itself is connected sa station. So paglabas mo ng station, may agad, may elevator going to the hotel. Kaya doon ako nag-book para, di ba, pagod ka na maglakad papunta na ng hotel, mag-aakit ka pa ng hagdanan. Alam niyo guys, yung mga salaryman dito sa Japan, gusto ko yung mga pormahan ng bag nila, yung mga ganyan na rin yung mga inaano kong mga bag na yun sa eh. Kaya yung binili ko sa Takayama, MK, colorful lang doon, blue kasi yung binili ko eh. Pero ganyang style siya, ganyang klase ng bag. Wala lang, nakakatuwa lang. So dito tayo sa kaliwa. Parang nakikita ko na siya. Ito na siya.
I think yan na yun. So malapit nga lang siya. Siguro a good 10-minute walk. Sa akin 10 minutes kasi mabagal ako maglakad. Alam nyo, yung Yaris Cross dito sa Japan, iba yung itsura versus yung Yaris Cross sa Pilipinas. Kasi kung ako nagkakamali, yung Yaris Cross sa Pilipinas, ano yun? Yung tawag doon? Daihatsu. Gawang Daihatsu. Kaya ako nagtataka ako bakit may race dito eh. Kasi ang race is Daihatsu din eh. But apparently, meron din dito. So I guess that's good. Kasi yung platform niya is gawang Toyota talaga. I think. Yeah, that's just my guess. And since meron din siya dito sa Japan, marami kang makakuha ang inspiration for customization. Marami kang makukuha mga piyesa. Hindi ka masyadong mahihirapan. Kasi meron siya dito sa Japan. Uy, may mga naka ganito. Anong tawag mo dyan? Kimono. Yung kimono. Ang cute. Oh my God. Wait. So, eto na yun. Sure na. Kasi yung kimono, tapos kineme, papasok. So, I'm glad I went here. I was, thinking pa of whether I should go or not. And I was leaning towards kanina na wag nang pumunta, but I'm glad I did. Cool. Oh, they're cute. Oh, ang cute. Mga tita sa Fukuoka, bongga. Tapos, so dito muna ako. Hintayin ko muna sila mag-picture. They're so cute. Alam nyo, feeling ko, ito, mga punong to, pag yung November, maganda dito. Maganda rin naman siya. Pero, ayun o. Meron po ditong something dun sa dulo. I just don't know what it is. But I'm glad I did go here. Ay, may pink na dun sa loob. Hindi ko alam kung malamang hindi cherry blossom eh. Baka kung anong klaseng blossom na naman yun. So nakapag-picture na ako from across the street. And ito na yung gate ng shrine. Parang nakakatawa. Oh wow. I'm happy I went here. Kasi munti ka nang hindi. Ganda. Merong nag-iisa dito maliit na kung anong tree man yan. Unfortunately, hindi ko sure kung anong cultural significance. Ano ba yung camera ko? Kung anong cultural significance ng shrine na to. Wala akong makita ano eh. Parang marker or label. They're all in Nihongo. So, I'm gonna walk. Alam mo, hindi ko alam, pero nakita ko somewhere na lucky daw to. Parang, you should hold it ba? Parang, dasalan mo siya. Please bless us. I'm not sure if there are any signage saying I can't take a video, but I see people with phones inside, so hopefully it's fine. Pero hanggang dito lang ako. Bawal. Okay. May nakalagay, bawal. So, hanggang dito lang tayo. Diba? Mamaya na lang ako papasok pag wala na akong hawak na camera. Cool. I'm glad I went here. Ito, parang significant din yung punong yan. May label siya eh. May mga patak si Mayor. Ang ganda naman ito.
Magpipicture din ako dito. Kaso sayang wala akong mamamagnetan na ano dito. Pero ang ganda naman ng spot na to. Oh shucks. Ito pa. Hindi ko alam kung ano yan. Pero ang ganda. And ayan yung mga anong yung mga arko. I don't know what they are. Pero di ba yun yung ano? Yung uso sa ano? Sa Kyoto. Oh my God, shucks. Yan din. Hindi ko alam kung ano klaseng puno yan. Basta alam ko maganda siya. Ayun o. And it's like in full bloom na halos. Cool. Teka. Puntahan muna natin dito sa side na to. Picture lang tayo kasi lahat tayong kasama ng picture taking sa August. Pagbalik ko dito, makapag-picture ako dyan dahil kasama ko na si partner. Diba? Wala akong mamamagnetan dito eh. Unfortunately. Picture po sila ate. Sige, push. Ako mamaya. Meron pa isa dito no pink tree. Hindi ko lang alam kung ano yan. Pero maganda siyang tignan. Yes, ate. Go. Ay, ito yung parang mas traditional version niya. Alam ko ano yan. Basta nagpo-post lang ako sa kanya. And this one looks good as well. Ganda. Dito makakapag-picture ako kasi may mamamagnetan tayo ng phone. I don't know what this is, but it looks so cool. Wow. Ayan siya. So, pabalik na ako sa area na to. And pipicture muna ako. So, see you guys later. So, we are exiting na. Ay, kung dilim bigla. Nag-adjust yung camera. Ayun. We're exiting Kushida Shrine. And balik na tayo sa station, sa Gion. I only have 2 hours. So, depending on how you see it. Only have 2 hours or may 2 hours pa. So, what I'm planning to do is I'm gonna go back to book off. Ito mga branded clothes nila. Armani o may jacket. Size ko ba to? Ay, hindi medium. O dito ko yung hindi lang pwede sa akin. Sa partner ko sana pwede yan. Ito mga Armani. Size nito. Size ko to. Teka, titignan ko to. Ihiwalay ko muna. Kasi parang size ko siya. So ito lang itatry natin. Armani Exchange na shirt. Nakita ko for only 2,000 yen.
pwede na, diba? So yun, pabalik na ako ng hotel. Sakay na ako ng subway. At least happy naman ako. May nabili akong t-shirt at least for me. Sort of branded. Brand exchange. Carry na. Tapos ano lang siya. Converted sa peso ng 800 plus na siya. 850. Okay. On for na. So, okay na yung bag ko. Na-pack ko na ng maayos yung mga extra ko na binili. And ending, ito na siya. Oh, diba? So, buti na lang yung bag na yun. Expandable. So, total of 12 kilos. So, bye-bye, first cabin. Thank you for the wonderful stay. So, alis na tayo. Punta na tayo ng airport. So, 5 o'clock pa nga ang check-in time. Counter D. D. 17 o'clock. Mahaba na yung pila. Kahit ano pa. Sarado pa. Alas 5 pa magsa-start yung check-in. So, that's that. Somewhere dyan dun sa dulo. Counter D. So, good luck. Naman. Anong oras na ba? 10 minutes na lang pala magsa-start na. So, we are done with check-in. That took, from the time they opened, 30 plus minutes, which is fine, okay lang. Napasok na tayo ng security and immigration. So, ito na. Alis na tayo. So, dahil gutom ako, for the laps tayo, bumili ako ng sandwich, tsaka ng parang macaroni salad, tsaka parang chiffon cake. Ang daming tao guys, sobrang punong-puno yung 7-Eleven. Hindi na rin ako makakapag-video na kumakain ako because I cannot. Ang daming tao. So yan, habang naghihintay tayo, tagal pa. Boarding na tayo. Okay na tayo. Ngayon lang ako nag-grab from the airport ulit after a long while. So first time ko matatry itong nila, yung pick up point sa may parking area. Ayan o. Magulo-ish, pero carry lang. You just tell your driver yung kung anong number ka. For example, I told my driver I'm in A16. So, ang understanding is pupuntahan ka niya dito. Hopefully no complications. Nandiyan naman na siya sa labas. So, I'll end this travel vlog here and I hope you guys enjoyed. Medyo kulas na ako. I'm so sorry. So, see you around.